Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi muli sa lahat ng ating taga-subaybay dito po sa ating program Heartline every Thursday evening 9:30 to 11 at ang Heartline po ay nararamdaman ninyo ay amin pong pinapakinggan. Ako po yung kaibigan, Ate Merlin Guillermo. At ako naman si Dr. Joyce Piapgo. Good evening sa inyong lahat and it's another happy Thursday. Yan, ang bilis po ng panahon. Ngayon ay March na, di po ba? Sana po habang araw ay bumibilis. Tayo din po, bumibilis din po ang ating paglago sa ating spiritual walk with God. Lumalago din ang ating relasyon sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan at ka-churchmates. So, inaanyayahan ko ang ating mga kaibigan nakikinig sa radio station. Ito po ay proud and active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang Heartline din po ay napapanood via FB live streaming, Facebook page. Hanapin lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at sa YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at syempre i-share nyo sa inyong mga kaibigan ang ating pong YouTube at saka ang ating pong Facebook live streaming. Muli, ito po ang pwede niyong tawagan ng mga numbers para po sa inyong mga katanungan at inyo pong mga, kung nais nyo pong mag-interact sa atin, ito po ang numbers. Ma'am Joyce, can you give the numbers to our listeners? Yes, sa FEBC 702 DZAS, you can text us or call us sa 0916 296 6620. Ulitin ko po, 0916-296-6620. Meron din tayo sa 0998-962-6779. For your counseling needs, pwede rin kayo tumawag sa Back to the Bible and the telephone number is 8242-1265 or 3721-1775. Look for Ate Helen for your appointments po. Ayan. Nais ko ding anyayahan mga kaagapay natin, Ma'am Joyce. Kasi summertime na naman, Vacation Bible School Teachers Workshop on April 27. Sabado po ito, 8 hanggang 3 p.m. gaganapin sa Back to the Bible Building, 135 West Avenue, Quezon City. Ang theme for this Vacation Bible School is Hope Garden, Thriving in God's Care in partnership with Church Strengthening Ministry. Nais ko ding anyayahan ang mga widows. Alam niyo po ba, meron po tayong retreat muli gaganapin sa Taiping, Malaysia on July 24 hanggang 27. Kung sino man ang interested na mga widows na nakikinig sa atin, you are most welcome. Pwede kayong tumawag kay Ludi Menjola, 0928-410-1499. 0928-410-1499. O di kaya kay Laarni Salicio, 0905-245-0002. 0905-245-0002. At sa akin naman po, Merlin Guillermo, 0917-888-3077. Or kung kayo po ay may sa Facebook, pwede niyo kaming i-contact sa Facebook account namin. So yun po ay panawagan sa mga Widows Retreat on July 24 to 27 in Malaysia. Ma'am Joyce, meron kang babatiin? Magpapasalamat ako sa Love Struck Convergence for inviting me to their annual conference, no? And this year nasa Bulacan. And there were many who attended. And hello din sa lahat ng mga participants andoon. Thank you din sa mga sumulat sa akin. And thank you din sa mga taong nag-invite sa akin sa kanilang churches and sa other companies as well too. Ikaw din, Ate Merlin, I heard that pumunta ka pa, lumipad ka pa
sa Cebu. Oo nga. Mm-mm. Nagpapasalamat ako sa Cebu Ministerial Fellowship for inviting me sa Cebu nung February 8 and 9. At syempre doon din sa Asian Christian Rebuilders na nung kanilang 40th anniversary ng kanilang fellowship doon. We started that Bible studies sa company 40 years ago, and they Wow. celebrated it last week sa kanilang 40th anniversary, na it so happened that I spoke, no? Salamat sa Panginoon. At saka syempre, na-invite din ako, Ma'am Joyce, na mag-speak sa United Church of Christ sa Polo, Valenzuela. Mhm. Patungkol po sa pag-ibig, pamilya, at paglilingkod. 3 piece yung topic ko. Maganda. Pag-ibig, pamilya, at paglilingkod. So yun po. And then of course, I'll be speaking naman tomorrow hanggang sa Saturday sa Mhm. sa CCF Santo Tomas. It's a Christian organization. They have joined together to have this retreat for couples, no? Mm. Ang topic ko naman, Ma'am Joyce, ay 3 B's, no? Mm. Beauty, blessings, and benefits of marriage. 3 B's Wow. naman. Yun po ang aking Maganda. topic. Mm-mm. Sa sunod, So, lahat ng alphabets gagawaan mo na ng message na yan, ha? oo nga 3 A's, 'di ba? That's 3 C's. right. Anyway, so Mm-mm. nakakatuwa mga kaagapay, ang mga counselors po ay patuloy na inaanyayahan para mag-speak. Katulad si Ma'am Joyce, lagi po yan invited speakers sa iba't ibang mga churches. Ang anak ko din, Ma'am Joyce, si Pastor Ken Guillermo, at ang Mhm. kanyang beloved wife na si Benny Guillermo, sila din po Mhm. ay busy, especially last February, di ba? So Mhm. love month, parang kasi nasabik lahat ng mga seminars, nasabik ang mga churches na magkaroon ng couples banquet, kaya halos kadamihan ng churches nag-celebrate ng Love Month talaga. So Tama. yun. Mm. God is indeed good, and we hope that Oo. couples will strengthen themselves dahil Right. they are the foundation for the lives of their children as well too. Mhm. So again, din po sa ating mga kaagapay, pwede po kayong tumawag sa FEBC, yun ang nabanggit ni Ma'am Joyce kanina. Magpadala kayo ng mga questions dahil gabi-gabi, mayroon pong Heartline from 9:30 to 11. Iba-ibang counselors ang mag-guest or mag-host sa ating program na Heartline. So again, yun pong FEBC numbers 0916 296-6620 or 0998-962-6779. Yan po ang pwede nyong padalhan ng mga questions niyo or anuman po ang suggestion nyo para sa ating program. So mga kaagapay, marami pong tanong na ipadala sa atin ng ating mga tagapakinig. Especially Ma'am Joyce, ngayon Mhm. maraming nagtatanong tungkol sa ano ba ang dahilan, bakit maraming stress sa marriage. So yan, Ma'am Joyce, ang ating focus ngayon sa ating mga katanungan. Siyempre may mga stress talaga dahil we are imperfect individuals. Expected na talaga may mga Mhm. stress, no? We have to embrace it. We have to work through it. Basta wag lang mawalan ng Mhm. pag-asa because Mhm. merong solusyon. At kung wala naman solusyon ng mga problema ninyo, we surrender it to our Lord God who is in charge of our lives and our situation as well too. Ano bang mga Totoo. problema daw nila, Ate Eto, Pearl? Ma'am Joyce, ang unang tanong sa atin, sabi niya Mm-mm. ganun, Ma'am Joyce, bakit po kaya ang finances ay nagiging cause ng stress sa marriage? Totoo po ba walang stress sa finances ang couple na mayayaman o sa mahihirap lang ang may stress sa finances? Oh, what a question, Ma'am Joyce. Oo. Nako po. Uh-huh. Meron tayong problema financially if you don't have money. Pero it does not mean to say kung mga mayayaman ay walang Mhm. problema. Kasi kung ang mga mayayaman ay wala ng problema, di wala na sanang magse-separate ng mga artista, wala na sana magse-separate ng mga mayayaman na tao. Even si Elon Musk, no, was separated din sa misis niya. So, ibig sabihin, hindi lang yan dahilan sa pera. Pero financially, no, tungkol sa pera, it is a big cause or a big issue pagdating sa away, no? Stress will always be there, pero it depends on how we handle it.
It Mhm. depende rin, no? Maganda kasi yan pag-usapan tungkol yung mga finances ninyo bago pa kayo mag-asawa. Mhm. Kailangan mag-usap na kayo kung sino mag-handle ng money, sino ba ang magbabayad nito, paano ba natin gagawin, magkano ba ang limitasyon natin sa isa't isa, pag over 1,000, magtanong tayo sa isa't isa kung okay ba ito. So sana you can be able to set some financial guidelines for yourselves. Ako naman, Ate Merlin, whenever I do Mhm. premarital counseling, palagi ko sila binibigyan ng assignment. Like for example, gumawa kayo ng budget, no? Base sa income nyo ngayon, no? Kasi mag-aasawa na raw sila. Mhm. Base sa income nyo ngayon, magkano pupunta sa tubig, magkano pupunta sa ano tawag nito, savings, magkano pupunta sa lakwatsa ninyo, sa Mhm. pagkain ninyo, lahat may budget, no? Meron pa Mhm. isang budget na pang miscellaneous na hindi mo na foresee, hindi mo na sulat, Mhm. pero baka naman may paggagastusan. So Yeah. it's about management, no? So how you Mhm. manage your own finances individually, kung magaling ka man, sana dadalhin mo sa married life ninyo. O ikaw naman ay hindi magaling sa finances, pwede mo naman i-allocate yung responsibilidad sa partner mo, sa spouse Mhm. mo. Mm-mm. Mhm. Malungkot nga, Ma'am Joyce, kapag pera ang problema sa marriage, ano? Mm-mm. Nagkukos ng away, nagkukos ng hiwalayan. So, yun pong advice ni Ma'am Joyce. I hope nakatulong po yun sa ating kaagapay na nagtanong sa atin. Ito pa, Ma'am Joyce, meron din kasi nagtanong sa atin. Sabi niya, Mm. bakit po ang pagiging parent ay stressful? Eh di po ba ang bawat couple desires to have children? Bakit po pag may anak na nagiging stressful ang marriage? O di ba nung walang anak stressful din, kung may anak stressful din. Ano ba talaga, Ma'am Joyce? Oo, totoo yun, no? Lahat may stress. Pag isang tao naman kasi walang stress, naku, hindi na yan sila tao, no? Sa Robot na bagay. yan sila. So Oo. talagang merong financial stress, merong parenting stress, no? Ang kailangan lang natin gawin sa stress ay i-manage natin, no? Mhm. I-manage. Paano i-manage ang, for example, sabi ng tanong ng ano natin, texter natin, no? Parenting stress. We need to find out kung meron ba Mhm. talagang Mhm. problema. I-acknowledge nyo muna ano yung stress na yon, no? Ang stress namin ay pagkain ng bata. Or ang Mhm. stress namin yung tutoring ng bata. Ang stress Mhm. namin ay disiplina sa bata. I-identify nyo kung ano ba yung Mhm. stress ninyo. I-acknowledge nyo rin kung anong problema ninyo. Kasi Mhm. paano mo i-resolve ang isang problema kung hindi mo naman ina-acknowledge na may problema? 'Di ba? Mhm. So pag na-acknowledge nyo na mayroon kayong problema nito, for example, pag-aaral ng bata, then you need to reflect. Anong i-reflect? I-reflect nyo, bakit ba nagkaganito? Bakit ba Mhm. nagkakaproblema itong anak ko sa pag-aaral? Baka Mhm. naman kasi hindi ko tinuturuan. Baka naman kasi ang tutor niya ang yaya kulang. Baka naman kasi hindi nagkukopya ang anak ko ng mga assignments niya. Mhm. I-identify nyo rin, no? I-reflect nyo. Magmuni-muni kayo in the right way kung bakit nagkaganito. Kasi kung Mhm. hindi nyo na-reflect din, hindi mo na muni-muni, hindi tayo makahanap ng solusyon. So ngayon na kapag reflect ka na, alam mo na ang problema, acknowledge natin may problema sa pag-aaral. Ngayon, Mhm. nag-reflect tayo saan ba nanggagaling itong problema natin. Kulang sa pagtuturo sa kanya. Then, we need to go to the third step. Paano natin i-resolve itong problema? So that Mhm. means to say, bawasan ang gadget time. Bawasan ang other things, no? So in other words, you try to find a solution. Pero the beautiful thing is that if you're able to find a solution, then you can make baby steps to work on it. So the fourth step is to really solve it na. Paano Mhm. isa-solve, no? Sometimes you need to seek help. Kailangan ng tutor. Sometimes Right. you need help. Kailangan ng tulong ni ate. Kailangan ng Mhm. tulong ni daddy. So you need to seek
help from other people kung hindi mo kakayanin, no? Alam mo Mhm. ba, Ate Merlin, meron akong isang counseling. Ang Mhm. problema nga niya, pag-aaral, no? Pero sinabi niya sa akin, mahilig siya mag-basketball. Hindi siya mahilig Mhm. mag-aral. Bobo daw talaga siya, Oh no? my. Pag Mhm. tinanong ko naman, ilang oras ka ba nagba-basketball? Sabi niya, 2 to 3 hours. Sabi Hmm. ko, kaya ka magaling sa basketball. Imagine, 2 to 3 hours ka nagba-basketball. Magiging magaling ka talaga. If you spend 2 to 3 hours sa pagsa-study mo, I am sure maging magaling ka rin Hmm. sa pag-aaral mo. Tama, tama. So in other words, we need to acknowledge it, anong problema. We need to reflect on it, paano ba ito solusyonan. Then we need to find a solution and then we need to ask help if we need some help from other people. Mhm. Pag may Mhm. problema, may solusyon. Mm-mm. Correct, correct. So, identification talaga mahalaga, Ma'am Joyce, ano? At Mm-mm. isa-isa, himay-himayin yun, isa-isa. Kung ano Correct. talaga yung ayusin sa stress ng pagpe-parent ninyo sa inyong mga anak. Mm-mm. At Mm-mm. saka, Ma'am Joyce, ito pa, isang tanong din sa atin, ano? Nakikitira po kami sa mga in-laws ko ngayon. Bilang wife, hirap po ako makisama sa kanila. Mm-mm. Nagtaka po ako kasi noong nanliligaw siya at pinakilala ako sa parents niya, tuwang-tuwa po sila sa akin. Noong Mm-mm. kinasal kami ni Pastor Clem noon, sabi Mm-mm. niya na sa wedding ceremony, mga magulang, pwede kayong magbigay ng payo or suggestions, pero hindi pwedeng makialam. I'm sure narinig po yung ng mga in-laws ko. Mabait naman po sila pero naiirita ako pag nakikialam ang mother-in-law ko sa paraan ng aking pagmamagulang sa aking mga anak. Tulungan niyo po ako. So, Mm-mm. in-laws problem ito, Ma'am Joyce. Correct. We have to remember the rule. We cannot control other people. We can only control ourselves. Mm. Granting pakialamera ang mother-in-law mo, no? Mm. Remember, we cannot control them. We can only Mhm. control ourselves, no? So, since wala dito ang mother-in-law mo sa picture natin ngayon, no, ikaw yung Mhm. nagtanong, paano ka namin tutulungan? Okay? Number one, you can do is look at their perspective. I am sure mahal na mahal ka ng mother-in-law mo. I am Mhm. sure mahal din ni Lola ang mga apo niya. So yung mga Mhm. sinasabi niya, nanggaling sa puso niya, nanggaling sa perspective niya, at akala niya yun ang pinaka-best way. Kaya niya sinabi sa'yo. So you try to Mhm. look at their perspective. So after looking at their perspective, feeling mo mas maganda pa rin sa'yo, then okay Mhm. lang, no? Di gagawin mo yung gusto mo, right? Pwede kayo mag-usap ng asawa nyo kung anong mas maigi. Pero kung pinagdesisyonan ninyong dalawa ng husband and wife Mhm. na yung Mhm. paraan nyo ay mas maganda, then you just politely tell your mother-in-law, sorry, Nay. Ako gusto ko Mhm. unahin ang sorry, no? Para they will drop their defenses or their guards, no? Mhm. Sorry, Nay, maganda yung idea nyo. Pero Mhm. baka sa sunod na lang namin gawin yan. Pwede naman ganun, no? Or Mhm. sorry, Nay, maganda nga yan. Pero baka hindi siguro angkop na yon para sa mga Mhm. kabataan ngayon or mga bata Mhm. ngayon. So in other words, you acknowledge that they help. You acknowledge na maganda naman yung idea. Pero unfortunately, hindi lang siya applicable sa'yo, no? Baka Mhm. naman gusto ng mother-in-law mo ay talagang papaluin sila ng gusto. Mhm. Tapos ayaw mo. Eh di sabihin mo, Nay, I appreciate you love my Mhm. children. Gusto mo na magiging mabuti sila. Pero para sa akin, mas maigi, kausapin mo na sila bago paluin. So, Mhm. pwede mo naman sila sabihin in a matter of fact tone, malumanay na way, and then you just be stern and be firm in Mhm. telling them. Kasi alam mo ba, Ate Merlin, and this is a Mhm. true story, no? Mhm. Away din ito ng mother-in-law at saka daughter-in-law. At hindi na Mhm. tayo dapat ma-surprise kung bakit Mhm. mag-aaway ang mother-in-law at saka daughter-in-law. Dahil sinabi na rin ng Biblia at the end times, no, mag-aaway-away talaga ang So, brothers against oo nga. Alo, mothers and grabe. daughter-in-laws, no? Ang issue nila, Ate Merl, is this. Mhm. Yung lola is an old, ano tawag no?
grew up in China. Mm. Ang way of doing things nila, 'di ba yung baby, mahirap mag-chew, no? Matigas minsan. Mhm. So ang ginagawa ng lola, chinu-chew muna niya sa bibig niya, Ah, chinu-chew. Pagkatapos malambot niya, ibibigay niya sa apo niya. Kasi ah, nalambot na, oo, oo, na-osterizer na sa bibig niya, 'di ba? oo, Ibibigay niya sa sa uh apo niya. Sa Eh, apo. sa apo, nagalit Oh. si nanay. Ano yan? Hmm. Madumi. Untidy, oo, oo. Hindi hygienic, no? And Mm-mm. everything. Eh, ang sabi naman ni Lola, kesa malunok siya dito, machoke Mm. siya, o ano ba yan Oo, dyan, no? oo. Mabuti na yung magiging soft na rin. So may point siya para sa paraan niya. Oo, Yun oo. naman daw ang ginagawa nila noon, no? Sa China Mm-mm. siguro, no? Sa kopong-kopong na panahon. Oo. Ayaw na ng modern times parents, Right, right? oo. So there are different ways of doing things and Mhm. magkakaroon talaga tayo ng problema. So number one, you communicate it nicely. Number two, you acknowledge their help, their Mhm. assistance, pero you decline nicely as well too. Mm. Number Mhm. three, another way of doing things is that kung this is a mother-in-law and then you are the daughter-in-law, ang asawa mo na lang ang magsabi. Pwede rin, no? Yung husband Mm. mo ang magsabi, na it's okay, kami na ang Mm. magdesisyon yan. Pero huwag mo sabihin sa mama mo na, alam mo na, sabi kasi ni misis ko na ganito, ganito ka, ganito, Mm. ganito ka. Mm. It will Mm. create more fights, no? Mm. So it's best not to do those kind of things. Pwede mo sabihin in your own ways, pero huwag mo naman i-blame yung misis mo. Sabi kasi ni Correct. misis ko ganito, nag-aaway kami ng misis ko dahil sa'yo, mama. Mm. So, magkaroon na bigger hatred ng Oo. mother-in-law mo towards your mother, towards your wife. Mhm. Mhm. So yun, Ma'am Joyce, ano? So yung mag-asawa, parang sinasabi mo, silang mag-asawa dapat magkaintindihan sila, magkakampi sila kung ano Tama. ang sasabihin sa in-laws, no? Yun po talaga ay marami sa atin, sa ating families ngayon na may problem with the in-laws. So maraming salamat, Ma'am Joyce, sa iyong pag-advise regarding po doon sa mother-daughter relationship. Ay, So here's a, ah, Item Nurse, ah, pwede ba ako magdagdag okay. ng isang Sure, story sure. tungkol sa Oh, mother-in-law? I have okay. another client, no? Ibang Uh, level din itong mother-in-law na ito. Meron silang garden. uh-huh. Pagkatapos, yung daughter-in-law, magtanim yan siya ng mga gulay, no? Pag magbisita ang mother-in-law, tatanggalin niya lahat ng mga gulay, ng mga halaman Ah, na pinalant ng daughter-in-law at papalitan niya yung mga bulaklak niya. So, oh, talagang nananadya si mother-in-law sa oo, daughter-in-law, no? oo. Gusto niya ipakita na ako ang in charge, ako ang control. Kasi ang Mhm. reason ni mother-in-law, akin ang bahay na ito. Ah, okay, oo, Oo. oo. So, nagreklamo ang daughter-in-law sa akin, no? So, yun na nga, nasa counseling room na kami. So, Okay. remember the rule. Hindi natin Mm-mm. control ang ibang tao. Ang control lang natin ay sarili natin. Mm, So, mm, ito na nga yung problema. Hindi naman nakatira si mother-in-law dyan. Ipinahiram naman talaga sa kanila para tumira dyan. Pero bawal siya magtanim, right? So, ginawaan mhm. na lang namin ang paraan. So, sabi ko, Mm, alam mo naman yung mother-in-law, ang pulot dulo doon, gusto niya, siya ang may mm, control. So, mm, ngayon, ang ginagawa niya, bago siya magtanim, tinatanong niya yung mother-in-law niya, mm, "Oh, Nay, okay lang ba sa'yo kung magtanim tayo ng pechay ngayon?" Sasabihin ng mother-in-law, "What pechay? Ngayon magtanim tayo ng okra." "Oh, sige, okra, mm. if it is what Tama. you want." No? So, okra ang tinanim niya. So, hindi na mawawala yung mga taniman niya kasi inaprubahan ng mother-in-law. Oh. Mm, So, there are ways of going around it as well mm, kung malalaman mo ano yung mm, gusto ng mother-in-law mo. Of course, nagagalit siya. Palagi na lang siya pala ang magdidikta. Sabi mhm. ko, konting bagay na pwede mo i-sacrifice or konting bagay pwede mo i-give in for the sake of peace. Tama, 'di ba, no? So at Mhm. least maganda yung na-advise mo doon sa daughter-in-law na Mhm. masaya silang pareho, 'di ba? Tama. So merong Mhm. ano doon yung
Anong tawag natin doon? Compromise. Compromising, no? Mm-mm. Compromise na yung anong gusto ng mother-in-law, yun din pala ang gusto ng daughter-in-law. So, nagbigayan sila. Wala nang Tama. problema. Nakakatuwa Mm-mm. naman. So, Ma'am Joyce, ito bago tayo mag-break, ano, sabi niya, palagi ko po naririnig na ang communication ay napakahalaga sa marriage. Bakit po kaya parang hindi nag enjoy makipag-usap sa akin ng aking husband? Pero pag iba ang kausap niya, namamangka pa, nalulungkot po ako. Bakit siya ganun? Ayan, communication, Ma'am Joyce. Oo. Actually, communication is said to be the glue, no? In a husband and Mm, wife's relationship. So, dapat talaga mag-uusap kayo. Kung hindi na kayo nag-uusap, paano magre-resolve ng problem? Kung hindi kayo nag-uusap, paano mag-show ng love ninyo sa isa't isa? Pag hindi mhm, kayo nag-uusap, paano kayo mag-grow, no? So, communication is something very important. Pero kung ang tanong mo, bakit ba ganun, no? Mas nag-enjoy yung husband mo sa pag-uusap sa ibang tao, there oo. could be a handful of reasons, no? Number Mhm, one, it is possible na experience niya pag kinakausap ka niya, nag-aaway kayo. So ayaw na lang mm, niya makipag-usap sa iyo, no? mhm, Number two, posible rin pag mag-uusap siya sa iyo, baka binabara mo naman siya, hindi mo siya mm, nire-respeto. So tama. mapapahiya lang siya. So ayaw na niya makipag-usap sa iyo. That could be another reason, no? Mhm, Another reason kung bakit ayaw na niya makikipag-usap sa iyo, posible dahil makipaglandian na pala siya sa ibang tao. That could be mm, a red flag for you to notice, mhm, no? mm, Bakit pag ibang babae, he is very nice and kind, pero sa iyo hindi. That is also a red flag that you could be taking notice of as well. mhm, Pero mm, whatever it is, that is the thing na pwede nyo i-bring up. Bakit ba napansin ko sa pag-uusap sa iba, okay ka lang, sa pag-uusap mm, natin, hindi. Paano natin solusyonan? So mm, hopefully you'll be able to find time to be able to resolve it. Pero mhm, kung nasa sitwasyon na kayo ng ganitong pag-aaway, paano i-remedyo? The way to mhm, remove to remedy it is what we call CEE, corrective emotional experience, no? Which means to say, mag-uusap kayo ngayon, short lang, but end in a good note. Next time mhm, mag-uusap kayo, short lang, pero hindi kayo mag-aaway, and in a good note. So, mas maraming beses na ending in a good note, it could change yung views ng husband mo na, ay, okay pala din siya kausapin. So that will mhm. change the ways or the habits that he has. Mhm. Ayan, so kapag ka-communication, mga kaibigan, napakahalaga po yan sa pagsasama ng mag-asawa. So nabanggit ni Ma'am Joyce kung ano ba yung mga red flags sa kailangan mong bantayan, no? Pero madalas sa mga couples naman ay very trivial lang mga issue, kaya lang pinapalaki hanggat naging issue na talaga yung communication. And I hope yun pong suggestion ni Ma'am Joyce ay nakatulong po sa ating tagapakinig. So ngayon naman mga kaagapay, magbe-break po muna tayo. Pakinggan po natin ang music and of course station ID ng ating pong ng Far East Broadcasting Company. Magbabalik po kami. Stay tuned lang po dyan. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.
nakikitang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo, pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka ring mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagpapatuloy sa ika-75 taong pagsasahimpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYBS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nagbabalik po ang inyong kaagapay, Ate Merlin Guillermo at syempre ang ating pong counselor, si Dr. Joyce Piapgo. Maraming salamat sa mga kaagapay natin na patuloy na nagtitiwala sa ministeryo po ng Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan muli. Ang Heartline po, naririnig ninyo iba't ibang counselors simula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing Huwebes po, ito po ay in partnership with Back to the Bible Philippines, si Dr. Joyce Piapgo, si Pastor Kenneth Guillermo at si Benny Guillermo at marami po pong counselors na kasama natin pag Huwebes. So again, kung kailangan nyo po ng counseling schedule sa Back to the Bible, pwede po kayong tumawag sa numbers ng Back to the Bible sa 8242-1265. Yan po ang pwede nyong tawagan at hanapin nyo lang po si Helen. Or 8372-1775 for the counseling schedule sa Back to the Bible. Mm-hmm. Ngayon naman, ipagpatuloy po natin, Ma'am Joyce, yung ating mga katanungan. Alam niyo po mga kaagapay, nag-focus po tayo sa mga stressful relationship in the marriage. Ano ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng stress? Halimbawa, ito po ang tanong sa atin. Ang tanong ko po ay kung bakit parang hindi po ako excited sa aming sex life ng husband ko. Tuwing magyayaya siya, lagi akong may dahilan. Working wife po kasi ako. Tapos may 3 kaming maliliit na mga anak. Hindi ko po talaga maibigay ang gusto ng husband ko.
Kaya napansin ko lately na dry na din ang treatment niya sa akin at feeling ko meron po siyang kinahihilingan. Ayan, Ma'am Joyce, about No. sex life. Oo. We have to understand the greatest need ng isang lalaki ay Mm. sex, no? And the greatest need ng isang babae ay affection. So, if we are going to look at the problem, meron silang acknowledgement na merong problem. Sex nila, Mm. life nila may problem. So, nag-reflect na siya, no? Ng wife, Mm. no? Practicean natin yung skills, ha? Okay nga. Nag-reflect na siya. So, ano ba daw ang problema? Na-reflect niya na palagi siyang puyat. Meron siyang mga Mm. maliliit na 3 anak. So siguro wala na siyang energy para makipag-sex pa sa husband niya. So if you think that this is the problem and you're able to identify and reflect it, so the solution is pwede mo naman sabihin sa asawa mo, alam mo ba, kung gusto mo ng sex life, baka naman, pwede Mm. mo naman ako tulungan din, lalo na days leading to it, hours leading to having sex, no? Tulungan mo naman ako. Ikaw naman ang maglinis ng bahay, maghugas ng Mm. pinggan, magligo para sa mga bata, para ako makapag-relax din na konti. Pwede Mhm. yan, no? Na-identify na nila ng problema, maybe, siguro, there are certain days na tawagan mo yung kapatid mo, tawagin mo yung kapitbahay mo, na pwede sila tumingin sa anak mo, o pwede yung mga anak mo pumunta sa bahay ni Lola, para kayo Mhm. masolo ang isa't isa, para Mhm. magkaroon kayo ng intimacy. No? Mhm. That is another solution. So, there are ways naman. Unless sinasabi mo na meron kasing babae din, meron sila mga bad experiences, no? When they Mm. are intimate with their husband, kaya ayaw na nila, no? Kung Mm. meron ba kayong problema sexually, hindi mo na enjoy, no? Maybe you can talk to a therapist, no? A therapist who's married, a therapist who's more knowledgeable when it comes to sex, no? They can also be able to guide you. Meron din Mhm. akong isang client na feeling na lalaki, bored na siya sa misis niya. Mm. Palagi lang the same routine. O sabi mo, may utang ka sa akin na isang libro, ha? Yung sex book mo. O, Oo nga. pag mahanap mo. Oo. Hanapin So, ko yun, so oh. I would really advise you if you are bored in your sex positions, no, and all those, you read a few books, not necessarily videos, dahil videos will arouse you, maging X-rated na tuloy. But it's more for knowledge. You can read books on how to improve certain things or be Mhm. adventurous to try new styles as well too. So those are ways naman. Remember, pag may problema, acknowledge it, reflect on Mhm. it, try to resolve it, and if you need help from others, try to seek some form of help. Mhm. Mhm. Basta may problema, may solusyon. Mhm. So, especially Ma'am Joyce, kasi napaka-importante ng sexual fulfillment sa lalaki, no? And then, yung sinabi mo nga kanina, ang i-acknowledge din sana ng lalaki na ang need ng wife is affection. So, kumbaga, pareho ito eh. Yan, na kung Yes. ma-fulfill ni wife yung sexual fulfillment ng husband, tapos feel naman ni wife na mahal ka ng husband mo, alam mo, yung needs niyo parehong mabibit yun. Kapag if you understand the need of your wife and husband, your wife understand the need of your husband. Talagang mahirap, Ma'am Joyce. Siyempre, dumaan naman tayo doon sa relationship na gano'n, ano? Kaming mag-asawa, na-experience ko din yon when we were adjusting in our marriage, maliliit pang anak, may trabaho, tapos nagkukumpit pa yung career. Ang hirap talaga, Ma'am Joyce. But mga kaagapay, remember that sexual fulfillment is so important sa inyo pong relationship. And I hope you will not ignore that need for fulfillment ng sexual fulfillment ng kayong mag-asawa. Tama. Ayan, Ma'am Joyce, ito po ay ang tawag sa atin dito sa ating note ay exhaustion. So ang tanong niya, bakit habang nakakaedad kaming mag-asawa, parang wala nang excitement ang aming pagsasama? Kami po ay nasa stage na tinatawag na empty nest. Masasabi po bang
exhausted na kami sa relasyon namin? Ayan ang Mhm. tanong sa atin, Ma'am Joyce. Oo. Kung alam nyo na exhausted na kayo, no, pwede naman gumawa ng paraan para hindi magiging Mm. exhausted, no? Lalo na ngayon na emptiness kayo. Aba, ito yung magandang time na pwede kayong mamasyal, pwede kayong mag-staycation, pwede kayo pumunta ng iba-ibang lugar to have more excitements. Pwede Mhm. naman, no? I think by this time na emptiness na kayo, no? Maybe siguro you can enjoy the fruit of your labor, no? Hindi naman Mhm. ibig sabihin na extravagant. But habang pwede pa kayong lumakad, mag-enjoy na rin kayo sa Mm. mga Mm. pinag-ipunan niyo dyan, no? Mhm. But if it is really exhaustion, no, you can definitely rent a room or stay Mhm. in your own house and just sleep and sleep and sleep and sleep. Wow, sarap naman. Oo, para mabawi man lang yung exhaustion nyo, Mm. no? If you Mm. are thinking that exhaustion is really the reason for it. Aha. Another Mm. way, kung feeling exhausted ka, na baka introvert ka masyado, hindi mo na alam Mm. anong ikukwento mo sa misis mo, pwede naman kayo mag-group dates, no? Sa mga Mm. kumpare nyo at kumare. Just make sure pareho si kumpare at saka si kumare dumating. Hindi lang si Mhm. kumare ang dumating or si kumpare lang ang dumating. Malabong usapan yan, no? Oo nga. So, dapat sila Mm. dalawa ang dumating. So, there are different ways as well. Mhm. No? Or maybe, pwede kayo pumunta ng mga lugar para Mhm. maglakad-lakad. Alam ko sa UP, sa Saturdays and Sundays, early mornings, they close down a few areas para Ah, makapaglakad-lakad ang mga tao dyan. So, oh, that's good. pwede naman kayo gumawa ng ganyan. Pwede naman kayo Mm. mag-holding hands. Mm. Wala naman sabi sa inyo na dalian nyo maglakad. Malawak naman ang lugar. Oo. So, in Mm. other words, there are different ways naman to rejuvenate yung mga feelings of exhaustion. Mhm. Mm. Mhm. Mm. So maraming dahilan, Ma'am Joyce, kung bakit ang mga couples ay exhausted na sila dahil siyempre, 'di ba? Ang daming involved diyan sa ministry, sa parenting, sa trabaho, sa relationship. Napakarami pong dahilan kung bakit na-exhaust ang mag-asawa. Pero sabi nga ni Mm. Ma'am Joyce, ay do something about it, no? Do not allow this exhaustion to control you, no, to stop Mm. you from loving each other, from giving time for each other. So sana intentional talaga. Sabi Ma'am Joyce, may mga practical tips ang binigay sa atin. At another question dito po sa atin about work stress naman. Sabi niya, pareho kaming mag-asawa ay working at pareho kaming pagod sa pagdating sa bahay. Kaya ang tendency namin ay nagbabangayan kami pagdating sa bahay. Tuloy, affected ang mga bata. Parang mas Mm. gusto nila, wala kami sa bahay. Dahil nga po sa stress kami pareho sa work, ano po kaya ang maaari naming gawin? Ayan. Mm. Totoo nga naman talaga yan. Pag stress Mm. tayo, pag may problema tayo, naging irritable tayo, no? Mm. So we need to Mm. be aware of that. You can definitely call a time out, no? Which means to say, hindi mo na tayo mag-uusap. For the meantime, nagalit tayo. Mm. Pero dapat pa rin mag-usap pag hindi na kayo galit sa isa't isa. No? Mm. Or if you said work stress, baka you need to reevaluate. Kung ito ay araw-araw na stress kayo, then maybe Right. it's no longer healthy for you. Mm. Meron akong isang client, no? Nag-meet kami ng 3 times, no? And it's all about work. Umiiyak Mm. siya, no? Yung kalahating oras ng counseling nga namin is already spent on crying and crying Oh and crying my. lang, no? Dahil stress nga siya sa work, no? At saka Mm. ang nag-request for the counseling is yung husband niya. So Mm. at the end of it, nag-change na lang siya ng job niya. So ngayon, I Mm. don't get to see her anymore. The last time I Mm. saw her, sabi ko, kumusta na kayo? Ay, nagpalit na siya ng trabaho niya. So, Okay. hindi na ganun ka-stressful ang work niya. So, we need to Mm. really weigh it and reflect. Sulit ba itong Mhm. trabaho? Pero araw-araw ako ganito ka-stress. Araw-araw ako iiyak.
hindi na yan siguro sulit, no? And then I Mm-mm. have another friend, no? He works in America. Kinukwento lang nila sa akin na itong friend daw namin, napaka-stressful daw yung trabaho niya ngayon. Kasi Mm. nag-under new management, yung mga Mm. benefits niya hindi binibigay, kaya stress siya. Kaya lang we're reaching the 60-year-old na. So, Mm. antuson na lang daw niya ba, Ate Merles, no? Oh my. Ano ba yung antuson? Tiisin. Pagtiis. Oo, Tiisin na tiisin na lang. lang. Tiisin na lang daw niya. Eh sabi ko, Oo. 4 years, 5 years pa yan sa pagtitiis eh. Oh. Baka magkasakit pa tayo sa 4 years, 5 years sa Correct. pagtitiis niyan. Kung ako, bahala na yung benefits na yun, no? Yeah. Basta I will be happier in my work. I will be less stressed. Kasi Mm. stress can really lead to anxiety. Alam mo ba, Mm. Ate Merles, no? There's a new research. Hindi naman gano'n ka-new. But Mm. the research came about is that your stress or your anxiety can really lead to illnesses. Oh No? my. In fact, around 80% of your illness comes from your stress. Mm. So, Mm. kung ang stress ay makakapag bigay ng sakit sa'yo, Mm. kung, Mm. kung i-distress mo naman, kung babawasan mo yung stress mo, ito Mm. rin ay makakapagbigay ng good health sa'yo. Mm. So we Mm. might as well distress ourselves so that we would be more calm, no? Mm. Mm. When in fact, there was a old lady, nakalimutan ko na ilang taon yan siya. Nung Mm. in-interview nga siya, no? Anong sikreto mo? Bakit napakahaba ng buhay mo? Samantalang araw-araw sa gabi umiinom pa siya ng red wine, isang glass, no? Oo. Mo. Sabi niya, it is because I have a stress-free life. I forgive other people and I don't make things as a problem to me. Mm. So, Mm. ibig sabihin, if you have a happier life, you would be able to live a longer life. Tama. Mm. Mm. Mhm. So, dapat may trabaho, all work, and no play is no fun. Oh yeah. So talagang nakakaano din yung work, Ma'am Joyce, ano? Minsan kasi iniisip kasi ng couples na yung income na makakatulong sa family, pero kung pagod naman kayo, hindi rin po nakakatulong yun. So mas mahalaga talaga, yung in-emphasize ni Ma'am Joyce sa atin ay mas mahalaga na ingatan natin ang ating kalusugan, no? Hindi lang po yung income na atin pong natatanggap or yung benefits, but if we enjoy the work, tapos at the same time ay masaya tayo sa ating pamilya, maganda po yun. May nagtatanong din, Ma'am Joy, sabi niya, Mhm. pag nag-aaway kami mag-asawa at madalas po yon ang hirap po ang pakiramdam. Kasi po na didiscover ko may karelasyon ng husband ko sa office. Nasasaktan ako masyado. Ang hirap. I confronted him pero lagi niyang sinasabi magkaibigan lang daw sila. Hinihintay kong magsabi siya ng totoo. Handa po akong handa ko naman siyang patawarin. So hinihintay ng wife no na magsabi ng totoo. Mm, mm. Number one, sabi ng wife na discover niya na may relasyon, Mm. karelasyon. Mm. So in other words, may proof, no? So Mm. I Mm. wonder kung may proof na siya, bakit dinideny pa ng husband niya? Okay? Okay, granting yung proof niya ay hindi masyado solid evidence na Yeah. may proof Mm. na may karelasyon nga yung husband niya. So we try to give the benefit of the doubt to your husband. Which means to say, sabihin mo sa husband mo, kung meron man, kung mali man yung iniisip ko, I forgive you, no? Kung meron man, Mm. but I hope starting today, no, iwas-iwasan mo itong babaeng ito. Mm. Because this is what we call a competing emotion. Which means to Mm. say, itong si girl A ay causing you to doubt, ay causing you to be stressful. Sana maging cooperative yung husband mo to stay away from Miss A. Kasi ito na nga Mm. yung pulot dulo ng away nyo. Ito na nga yung competing emotions mo. Mm. At the Mm. same time, no, hindi naman pwede lang one-sided na, hala, wag mo gawin yan. Hala, hindi mo siya pwede kausapin. Hala, ganito dapat ang gawin mo. Mm. Mm. Pero kayong dalawa din should be able to build up your relationship as well. Mm. Maybe kayong dalawa ay dapat mag-increase din sa intimacy level ninyo. Kayong dalawa ay magpa-date-date.
din. Kayong dalawa magpa-practice din ng communication skills. So in other words, while you tell your husband not to do those things, you also need to do things para mag-increase naman yung love relationship ninyong dalawa. Oo. Pero, how to rebuild your trust is something that you really need to go through. And sometimes you will have to go through the grieving stages kung you feel palaging natatakot ka, palaging on guard ka, na baka gagawin niya, no? May haka-haka ka na. So I hope that you go for counseling to help you rebuild your trust because trust can be rebuilt naman. Ma'am Joyce, kasi marami nagtatanong sa atin, no, na mga ganong haka-haka ng wives na si Mr. may kinalulukuhan. Minsan, hindi ma-define kung totoo bang kaibigan. Di ba minsan, ang sinasabi ng lalaki, kaibigan lang naman yun. Pero sa mga wives kasi, hindi rin nila ma-define kung ano yung friendship, ano ba yung boundaries ng pagiging friend sa isang babae. Kaya sa palagay mo, Ma'am Joyce, na may hangganan dapat ang friendship? Ano ba yung limitasyon kung ikaw sa ating mga counselists na gano'n na palagi na lang ang wife, palagi na lang mayroong hurting, na-hurt sila kasi nga itong si husband, laging ang dahilan, friends lang. Okay. Diba? Alright. Totoo nga naman, no? So, ganito. Meron din ako mga clients saying na, wala naman akong ginawa, no? Pero lapit ng lapit tong babae. Ano magagawa ko? Pwede rin naman yun, ano? Oo. Alright, if that is the case, then you tell the girl, I am so sorry, I'm married. I feel that you're too close to me, no? It may create trouble in my marriage. Hindi mo naman kailangan sabihin na nagsiselos yung misis ko. Hindi mo naman kailangan sabihin, Okay. baka naman sasadyain pa yon, no? Oo. So you just be the one to keep the distance, set the boundaries, no? I am so sorry. I feel that you have been texting me a lot, I hope that you can stop. Diba? Then kung mag-text pa siya uli, di dead ma mo. Mag-text pa siya uli, i-ano mo siya, i-block mo. But means to say, kung magtatawag siya, ano na lang, ano tawag niya, kung text lang, kumaga, text message lang, no? If this is really work-related. Pero kung hindi naman kayo work-related, you really have to cut off the ties temporarily. Because for the sake of your wife, magkaroon ng peace of mind and peace of heart, then you just cut the ties muna. Oo. Keep yourself at a distance, no? Para ma-build yung emotional trust ulit ng misis mo. Ma'am Joyce, kasi minsan, di ba, parang pag ang lalaki ay, parang ano yun yung tawag naming trophy, no? Pwede. Oo, di ba? Parang, lalo na kung nasa stage na siya ng, midlife midlife crisis. crisis, di ba? Tapos mayroong nagkagusto na, alam mo, attractive, ganyan. Yes, Siyempre, pwede. yun, sa kanila, trophy, sa lalaki. May ego problem siya, di ba? Iba naman ang solusyon sa ego problem. You need to know na pag meron kang ego problem, you would definitely enjoy this kind of things and all those. Pero you also have to know na magkakaroon ka ng ano tawag nito, away sa misis mo. And palagi niyong isipin, kung gagawin ito ng misis mo, magugustuhan mo ba? Sa bagay, oo. Diba? So the Diba? empathy level should be there. The maturity level should be there. Unless sinasabi mo sa akin na ikaw ay isang immature person, pairal mo talaga ang ego mo, hindi wala kang pakialam sa feelings ng misis mo, in the first place, di sana hindi ka na lang nag-asawa. Yeah, No? tama, oo. Because love is about sacrificing yourself for the greater good ng misis mo. Yan. So ego should be lessened, humility should be more, the interest of other people should increase, and then yung self-centeredness mo should decrease. Ayan, so another question. Madalas po kaming may disagreement ng wife ko, lalo na sa issue ng parenting styles. Magkaiba po kasi ang aming pinanggalingan na family. Ang parents ng husband ko ay hiwalay. So ngayon, parang takot siya mangyari sa amin na maghiwalay kami. Ako naman po ay talagang maayos ang family namin. My parents have parented as well. So yun ang gusto ko sana
paraan na pagmamagulang sa aming mga anak. Ang tawag doon ay democratic parenting style. Narinig ko po ito kay Kuya Clem dati sa pag-attend ko ng parenting seminar sa kanya. Ayan, Ma'am Joyce. Ang gusto niya ay democratic parenting Yeah, style. oo. Okay. Pwede din naman yan, no? Ganito, a lot of times itong parenting styles natin, no? Bukod na talaga nakikita mo na if you are aware of the four parenting styles, merong authoritarian, merong permissive, no? Marami-marami mga styles. Pero pwede niyo pag-usapan as husband and wife, what is good and what is best. Meron ka akong isang client ngayon, no? Yung Mhm. lalaki from America, yung babae from Pinas, the way they parent their children are really very, very different, no? I would say it's a Oo. cultural difference, no? So, Yeah. you really need to negotiate. You really need to Mhm. compromise. Hindi lang ibig sabihin na porke ito yung experience mo noon, no? Hindi kayo nabantayan ng nanay nyo, kaya namolestya kayo. So you have Mhm. to insist this way and that way. Mhm. So in other words, it doesn't mean to say, mag-process kayo for counseling, but it doesn't mean to say just because you experience it before, it will happen Mhm. again Mhm. today. Mhm. I have this another case naman, no, yung nag-away sila mag-asawa palagi is because every time dalawa yung anak niya na babae, Mhm. every Mhm. time na dadalhin ng tatay ang dalawa niyang anak na babae na malalaki-laki naman konti, mga almost twins, no, mga twins na Mhm. in Mhm. betweens na, hindi pumapayag yung nanay. Kailangan sumama Mhm. yung yaya. Hindi naman gusto ng husband niya na sumama pa si yaya kasi malaki na nga Mhm. daw yung mga Mhm. bata. Kasi mamaya daw, ang rason naman ng husband, kasi mamaya pag lumabas kami sa mall, akala ng mga tao, misis ko siya, di ba? Tama. Oh, Correct. ayaw din naman ng lalaki. Naku, alam Oo. mo ba, na-discuss namin sa counseling. Kaya pala ayaw ng misis niya is because siya mismo namolestya ng kanyang sariling tatay. Oh my. So, Okay, okay. hindi siya Oo. papayag na maiiwan ng dalawang anak niya na babae sa Oh. kamay ng husband niya kasi hindi Oo. nga niya alam mamaya mamolestya yung dalawang anak Ah. niya. Mahiya naman siya magsabi sa asawa niya, baka gagawin mo yan sa anak Oo, mo. oo, Di oo, syempre. magagalit yung asawa niya na, ano akala mo Correct. sa akin, manyakis, di ba? Oo, oo, O, oo. pero may point naman yung babae na natatakot siya. So gusto Oo, niya, oo. ang yaya ang sumama pa rin. So pinag-discuss niyan doon sa counseling room namin, no? Mm. And for the guy to further understand the situation ng wife, ng Mhm. fear, kung saan Mm. nanggagaling. And right now, they are still together, no? Mm. So ang ibig ko sabihin, pag may disagreements, pwede naman ma-compromise, pwede naman Mhm. ma-negotiate din, Mm, no? Pero mm. it is also good to process kung saan nanggagaling itong mga fears natin para Yeah. ma-address natin. Mm, mm. Kasi Ma'am Joyce, kung isipin ng wife, no, na unfair sa husband, kung sasabihin niya na baka gawin mo sa anak ko, 'di ba? Napaka-unfair naman. Tama naman 'yun na wag nating kung ano yung tatay natin, wag naman natin isipin na katulad sa asawa natin. That's very unfair. Pero sabi mo nga, totoo naman talaga yung feeling ng wife, 'di ba? Yung Mhm. fears niya na hindi natin pwedeng i-negate 'yun, no? Because that's a Correct. real problem. Pero I'm sure sa inyong pag-process mo sa kanya ay mas naintindihan ng wife na natanggap niya yung advice mo sa kanya. Ito mga Mhm. Ma'am Joyce, ang sunod ay mga issues ng kalusugan. Sabi nga nitong nagtanong sa atin, yung husband ko po ay diabetic. Nako, Mm. lagi ko siyang nire-remind na mag-iingat sa kinakain. Ngunit ang sabi niya, sa diet ako mamamatay. Kasi nga po madaming bawal. Sabi niya, mabuti na yung mamamatay ako na busog kaysa mamamatay ako na gutom. Di po ba aging sa health issues, dapat aalagaan pa rin ng husband? Ika nga, till death do us part. Matigas ang ulo ng husband ko. Hindi ko po alam kung sakaling magkakasakit siya, kaya ko siyang alagaan. Naku, Ma'am Joyce, ang health issues talaga. So sad, no? Yeah. Pero ito ang tinatawag natin na
we cannot control other people. We can only Mhm. control ourselves. It's very good na nire-remind ng misis niya, yung mister niya, no, na wag kumain ng maraming matamis, wag magganito, wag magganito. Pero kung ayaw talaga makinig ang mister mo, he has to pay the Oh consequences. my. No? Because to each its own. We can only advise, we can only encourage. Hindi ka naman namin pwede ipadlock, no? Hindi ka naman Mhm. pwede namin na pilitin dahil ang bibig ay sa'yo, yung mga kamay, bumibili ng mga bagay-bagay ay sa'yo rin, no? So Mhm. if there is no self-awareness or reflection that it is bad to eat a lot, it is bad and unhealthy to take a lot of sugary Mhm. things, mahirap palitan ang mga views nila, no? Mhm. Kailangan mauuntog mo na sila sa pader to be able to Mhm. realize, o baka kailangan, sad to say, na magkasakit na sila, tsaka pa sila magbagong buhay. Marami nga dyan, nagkasakit na, ayaw pa rin magbago ang buhay. So, we cannot force them, no? It's their own choice. It's their own free will. The Lord has given us the free will to do what is good for ourselves, good for our Mhm. family, good for Mhm. our marriage as well. So if your Mhm. choices are poor, then you will receive the consequences as Mhm. well. Mhm. Mhm. Ma'am Joyce, kasi parang familiar ito sa relasyon namin mag-asawa, 'di ba? Yung si Kuya Mm. Clem dati, diabetic nga din yung asawa ko eh. So, Mm. I was always reminding him, 'di ba, nagkataon naman yung husband ko lagi may kasal or may child dedication, kung ano nung occasion na lagi siyang in-invite, nahiya Mm. naman siyang hindi kumain, 'di ba? Mm. Pero Mm. sabi ko sa kanya, pwede mong sabihin Han na diabetic ka, pwedeng ito na lang ang kainin mo. Pero yun na nga, ganun-ganun din ang sabi niya noon sa akin. Sabi niya sa akin, mabuti na yung mamatay ako na busog kaysa mamatay ako sa nagutom, 'di ba? Mm. So, Mm. actually to tell our audience, ano, ating mga kaagapay, si Kuya Clem nung siya po ay nalaman niya na may sakit siya, alam mo Ma'am Joyce, gusto naman niya magbago ang diet niya. Mm. Pwede naman Tapos, pala. oh, Pwede naman niyang nag-juicing, nagju-juicing na kami, tapos yung kakainin niya, pwede naman pala. Kaya lang, too late na, Ma'am Joyce. Early on, I'd been reminding him, kasi lagi mm. naman nagsabi ang doktor na ganyan-ganyan. He was not doing it, no? So Mm. yung medyo malala na, willing naman siya na baguhin ang kanyang diet. Kaya lang, yun na nga, too late. Imagine mo yon. So, kaya ito po ay reminder ko rin sa ating mga kaagapay. Mga husbands, alam nyo, ang mga wives talagang very concerned sa kalusugan ninyo. Mga husbands, pag sinabi po ni Mrs., hindi po yun pang-aasar sa inyo, kung hindi, concern lang po kami. Pagmamahal. O Mm. pagmamahal. Sabi nga nito nagtanong sa atin, kaya-kaya niyang alagaan ng mister niya kung nagkakasakit. Mm. Kapatid, nangyari din po sa akin yan. Yung Mm. akala ko hindi ko kayang alagaan ng asawa ko nung nagkasakit siya. 1 year and 3 months in and out sa hospital. Yun pala, mga kaibigan, nakayanan ko po alagaan ang asawa ko. Kasi yun ang promise ko nung kami kinasal, di ba? Yung marriage vows, Mm. Mm. in sickness and in health. Pero sana nga sa ating mga listeners, mga husbands, take care of your bodies. Kasi nga, concern kami mga wives sa inyo. Yes, Ayan, yes. so here's another question. Ate Joyce, sabi niya, napapansin ko po ang husband ko palayo sa akin ang damdamin. Wala po kaming emotional, sexual intimacy, kaya pati ang communication namin affected. Wala siyang gana kausapin ako, hindi ko na rin siya kinikibo. Hindi ko na rin kami magkakasama sa kwarto. May solusyon pa po ba ang aming relasyon? Pareho kaming senior citizens na. Oh Mm. my Mm. goodness. Mm. 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 Alright, meron naman talagang tao, no, they have reached to a point na hindi na daw Mm. talaga nila alam ano bang Mm. pag-usapan, ano bang Mm. ikukwento, wala na masyadong mga small talks, no? You know, Mm. in counseling, tinatanong din yan Mm. sa amin, no? Paano kung kliyente mo ayaw magkwento, ayaw Mhm. mag-usap? Paano ba yan? Mm. We have what we call complete the sentence, which means to say, for Mm. example, sasabihin, whatever comes to your mind first. What sasabihin niya? I am. Then sagutin mo, Mhm. I am what? At tapos sasabihin mo, the greatest fear.
is, tapos Mm. sasagutin niya. Pwede naman. Pwede ka rin Mm. mag-Google sa internet, no? For example, pwede ka rin magtanong ng questions, what is it like to be my husband or to be my wife? What is one thing Mm. you would like to change about me if you could? Or what is Mm. one thing you would change about yourself? Or Mm. ano bang bagay na gusto mo i-continue dahil magaling ka dyan sa mga ginagawa mo? So, kumbaga pa, you ask reflective questions, no? Mm. So, hopefully, by those reflective questions, you will be able to get to know each other better. Pwede rin Mm. kayo magtanong na, when did you feel that our marriage was at its strongest? What are the things Mm. that I do that made you feel love? So, pwede naman kayo magtanong ng mga questions for you to be able to know each other Mm. better. Pwede din naman, for example, what is one dream you have pa for our future? Mm. So try to Oo. ask questions. The more questions you Mhm. ask, the more answers you would get. Pero of course, the question should not be answerable by yes or no lang. Mm. 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 Yes. Dapat yung question ay mag-lead for the person to explain, mag-draw Correct. out ng ano, 'di ba? More Yes. explanation. Mm-mm. Nalulungkot ako sa tanong na ito, Ma'am Joyce, kasi siyempre, no, maraming mga senior citizen maaring nakaka-relate dito sa tanong na to. Na Mm-mm. yung sabi mo nga, Ma'am Joyce, na wala nang pag-uusapan, parang ang Right. corny-corny na magkwentuhan, ang matatanda, Mm-mm. 'di ba? Mm-mm. Pero Mm-mm. alam nyo, natutuwa ako kasi pag Thursday morning, Ma'am Joyce, sa Family Matters, no? Correct. Every Thursday morning, Mm-mm. 9:30 to 11 din po mga kaagapay. Ang Mm-mm. target audience po dyan, pinag-uusapan tungkol po sa mga senior citizen from Mm-mm. 50 Mm-mm. onwards, no? Ang marami nakikinig dyan. At natutuwa din ako, Ma'am Joyce, nabalitaan ko kasi si Na? Pastor Bert sa Grace Christian Church, 'di ba? Si Stephen Tan. Alberto, Si Alberto Alberto Chan. Oo, Chan, oo, oo. bakit? Oo. Meron pala siyang ministry among the seniors, no? Yes, Oo. Evergreen. Wow, Mm-mm. evergreen? Mm-mm. Mm-mm. Nakakatawa naman kasi meron akong kaibigan na na-share niya sa akin. Sabi niya, Oo. sana Ate Merlin, maobserbahan mo rin yung ministry ni Pastor Albert Chan sa Grace Christian Church, no? Oo. Na ang dami-dami pala nilang activities during the Yes. week. Nakakatuwa Correct. naman, ano? Mm-mm. They So, invited me to speak. I oh was there. Oo, really? oo. Oh, They have nice. many Oo. activities. Oo, oo. Totoo Uh-huh, yan. uh-huh. That's nice. So siguro sa ating mga churches, no, Ma'am Joyce, pwede rin nilang gawin yun, no? They can have Mhm. activities for the senior citizens. Pwede nating Right. pwede namin imbitahin si Pastor Albert Chan, 'di Mm, ba? Pwede kong mm, gusto ko nga siyang imbitahin dito sa program ng Family Matters para mm. ano niya kung ano yung mga inputs, mga diniscuss Yes. sa mga elderly, 'di ba? Correct, correct. So, Very so true. Oo, yan. So I oo. hope I can guess, I invited ko si Pastor Albert Chan dyan. May tanong din sa atin, sabi ng ating listener, may issue po kaming mag-asawa sa aming relasyon. Hindi ko alam kung ano ang plano niya sa aming family. Kung tinatanong ko siya, lagi niyang sagot, ikaw anong plano mo? O kaya sabihin niya, bahala ka na. Ano po ang ibig sabihin niya? Nalilito ako kasi sayang, sabi, kasi siya ang ama, dapat siya ang magdesisyon para sa kanyang pamilya. So ito, Ma'am Joyce, ang tanong sa atin. Baka siguro hindi rin niya alam, kaya nga tinatanong nga niya sa'yo kung ikaw anong plano mo. Oo nga, ano? Oo. So, siguro, you have to sit down and discuss about it. Siguro, ikaw kasi yung nagtanong kung anong plano mo, anong Mhm. plano niya, dahil meron ka ng idea kung anong gusto mo. So, Mm. siguro, wala talaga siguro siya naiisip. So, pwede mo na simulan sa mga ideas mo. Kung Mm. sang-ayon naman siya, di well and good. Kung hindi naman siya sang-ayon, baka meron siyang ibang way or ibang Mhm. things na in mind. Pero simulan mo, no? Maghanap kayo ng isang oras na mahaba-haba konti, pwede sa coffee shop para hindi kayo magsigawan, no? It's a good way to discuss with the with the husband or with your problematic teenager on in an outside place para hindi kayo Mhm. mag-end up magsigawan, no? Mhm. Uh, Possible kasi na walang plano din yung lalaki, gumawa ka na ng plano ng sarili mo. Tapos, siya na mag-adjust kung gusto pa niyang i-adjust yun. Yun naman Mhm. ay para sa akin. Mhm. Kasi not everybody is a planner.
Mhm. Mm. Totoo yan, ano. So, medyo malungkot kapag yung mga issues na ganyan, ano, na Mm-mm. hindi mag-uusap ang husband. Maaring kasi lagi na lang nagdesisyon si Mrs. di ba? Pwede. Kaya nawawala Or, ng gana si, mister, si husband. Oo. meron din tayong counseling na sabi ng husband, every time pinapalitan niyo, ako may suggestion ako. Sabi naman ni Mrs., ay, maganda itong ganito. E di siya na lang Mm, mag-decide. Kasi yung mga tama, tama. desisyon ko, ina-alter naman ng Mrs., hindi naman niya sinusunod. E di siya na lang mag-decide. Mm. Diba? Oo nga, Pwede ano, oo. rin. Pwedeng Oo. ganun, ano. So, palaisipan din po yan on the part ng wife kung bakit ayaw magdesisyon ang husband. Kasi nga po, palagi na lang tayo, mga misis ang talagang pagka may suggestion si husband, ay sabi mo, ay hindi naman tama yan Mali naman. Ganun, alam mo yon mga misis. So, Tama. bigyan natin ng, i-encourage sa atin ng husband to make the decision. Kung mayroong mang Yes. mali, bigyan ng chance. He will improve naman sa susunod na mga decisions niya. Okay, Ma'am Joyce, batiin ko lang ang ating mga tagapakinig. Of course, si Helen Pedrosa, listening to Mhm. us, si Jo Chan, si Luz Bondok, nakikinig from Cabanatuan City, si Nora Cabantog. Maraming salamat din kay Tessie Panza Hebra from Davao. Maraming salamat din kay Elenita Castillo Tolentino, ang kapatid ko si Ate Ros Labawan Wezan from Digo City, nakikinig. At of course, si Ruchi sa Aplaya Digos, nakikinig. Si Ann Games from Vienna. Okay. Mm. Si Joy Valencia, nakikinig din sa atin. Si Erlinda Pauhay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay. May tanong sa atin, Ma'am Joyce, dito sa pinadala sa atin naman. Ask ko lang, medyo nababurden po kasi ako sa nabasa ko nun sa cellphone ng asawa ko. Mm. Meron kasing babae na I love you sa kanya. Pero sa sent tems walang reply. Walang reply ang husband ko. My husband said kaibigan niya daw yon at nagulat siya kung bakit sinabi ng babae yun sa kanya. Hindi po kasi ako kumbinsido sa explanation niya at parang nawala ang tiwala ko sa kanya. Ayoko kasi ng ganitong feeling na walang tiwala sa kanya. What will I do? Ayan, Ma'am Mm. Joyce, dahil Mm-mm. sa text message. Alright. Hindi naman natin alam. Baka nag-reply siya. Pagkatapos, dinilit din niya. Oh So, my. pwede rin yun, di ba? Mm, mm, Kung mm, talagang mm, totoo, to prove him wrong, to prove her wrong, pwede naman siya mag-reply, I don't appreciate you texting. Pwede naman ang mag-misis siguro mag-reply. No? So, since mm, nakita niya, or syempre mas maigi yung husband na mag-reply, I don't mm, appreciate you texting me, I love yous. This is not the right thing because I'm already mhm, married. Pwede naman siya mhm, mag-reply na gano'n para it is also to put the woman in her place, no? Para hindi mhm, na siya mag-text-text na ganung-ganung klase. Meron nga akong isang client din, no? Ano siya, may asawa na siya. Dalawang couples ito. mm. Tapos yung babae sa isang couple, ang tinatawag niya sa friend niya, sa asawa niya, babe, no? Ah? Oo, babe, babe, babe. Sabi ng sabi ng kliyente ko, bakit Oh, niya tinatawagan yung asawa ko babe, no? Ang babe is a oh. parang calling of endearment Yeah, sa yeah, yeah. misis mo o ano Mm, ba. So sinabihan niya yung asawa niya, sabihin mo sa friend natin na huwag siya magtawag-tawag sa iyo na babe, babe. Kasi yung babe, mm, para reserba lang yan para sa akin. So, mm, mabait naman yung husband niya para hindi na magkaaway-away silang mm, dalawa. mm, Sinabi mm. naman niya sa friend nila na So, starting today, please don't text me, babe. Because, mm, it's reserved for my wife. Oo. mm. Nag-sorry naman yung isa. Sorry Yung kasi, babae. oo, Okay. kasanayan lang daw niya, natawag-tawagin siya ng babe. So at least nag-set Ah, sila ng boundaries na starting oo, today, you will oo. not call me babe. Oo, oo. Yun Ay, naman. congratulations dun sa lalaki na yan. Sa husband, nakakatuwa siya, no? Na siya na Correct. talaga ang gumawa ng effort, no? Right. Kung nasaktan yung wife. Kasi minsan, ang husband, Ma'am Joy, sabi niya, ang arte-arte mo para babe lang. Di ba? So, Oo. oh, Pero minsan ganun ang,
ang feeling. Pero tama ka, Ate Merle, di ba? You need Mm. to protect your relationship with your Right. spouse. You Oo. need to set boundaries as well. Alam mo Mm. ba, I took a lot of pictures with a lot of people. May lalaki, may babae, no? Pag Mm. babae, di walang problema, malapit sila sa akin. Pag lalaki, hindi ko naman sila sinasabihan na, ay, wag ka lumapit. Oo. O, lumayo ka Oo, sa akin. oo. Wala. But there was this person who is also a fellow counselor and who is also a Ah, pastor. Alam mo, oo. makita mo talaga ang distansya niya sa akin, no? Ah, Yun pala, that's his practice. Kailangan magdistansya sa konti para he mm, doesn't want to leave room for people to say things, hala, naglandi itong si pastor, no? Oo. mm, So, wala, no? So, medyo malayo siya konti. You will be able to see the distance. And I think that's a mm, good boundary, mm, no? To mm, have, mm, to mm, avoid things, no? Meron din mhm. akong kakilala na pastor, no? Every time na mag-picture taking siya, yung dalawang kamay niya, ilagay niya sa pocket niya. Oh, Para to okay. show it to everyone na my hands are not holding other women. Wow. Oo, Oo. oo. So, it's very important to have small steps like this Mm, or mm, gestures like this to protect your marriage. mhm, mm. Sa na ano ko Ma'am Joyce dun sa sabi mong picture kasi ako widow ako, 'di ba? Alam ng mga tao 'yon. Madalas kapag ka may mga events na mga kaeskwela ko dati, no, nag-picture-picture, mahilig ako mag-selfie-selfie. Alam mo, itong classmate ko, lalagyan ko ng ano sa note na he's my classmate. Kunyari si Bishop Eli Mercado, kasi baka mamaya hindi ko alam mo isip ng ibang tao, 'di ba? Hello, Oo. si Mrs. Guillermo, kung sino-sinong ka-picture-picture Pinapicture. niya. O 'di ba? Mm-mm. So minsan yung si Chester na dumating from Hong Kong, nagpicture kami, siyempre, no? So, explain ko doon na a friend from Hong Kong, ganyan-ganyan. So, I need to explain. At saka ito pa, Ma'am Joyce, isa, mayroon akong kaibigan, di ko alam, no? Ang Mm. tawag ko sa kanya, Be. Be. Lalaki to, Oo. Be. Kaeskwela na namin sa seminary dati. Mm. Ang Bakit ba? tawag ko sa Bakit ba? Ano bang pangalan niya? Abelino? ang 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 pangalan niya Abraham. Abraham. Okay. Oh, sige, sige. So ang palayaw niya Abe. Abe. Okay? Okay. So ang Mm-mm. tawag ko sa kanya Be. Be. Oh, Mm. Be. So parang hindi ko Malisya. alam na ano, oo, mali siya kasi nung high school, I mean, nung college pa lang sa Phoebeas, yun na talagang tawag ko sa kanya, Be. Tapos may nakarinig. Alo, Be, ngayon pala ngayong henerasyon, yung be is endearing. Nung panahon wala namang ibig sabihin yun, di ba, Ma'am Choice? Kaya nalala ko yung sinabi mo na, Babe. babe, di ba? Nagkaroon Oo. pala ng conflict yung mag-asawa dahil Mm-mm. doon. So, Oo. anyways, yun na, pag sinabi ko, be, ang tawag ko sa kanya, be, alo, narinig ng ka-churchmate ko, Ate Merlin ha, be yan ha. Alo, So so hindi ko ngayon, na, so tawag mo ngayon, na hindi Abraham. ko na, abe na, abe. Abe. Abe na kasi nami-misunderstand pala ako pag sinabi ko be. So dahil Correct. ngayon, no, 'di ba? So, yun po mga kaagapay na atin pong pinag-usapan ngayon about stressful relationship in marriage. Ma'am Joyce, we will end in a few minutes. Ano ang take-away natin para sa ating mga kaagapay na nakikinig sa atin na stressful na ang kanilang marriage? Mm-mm. Stress can be managed, no? Mm. Just try to manage it day by day, moment by moment, no? Do not worry about tomorrow. Do not worry about too much. Do not overthink about your situation. But do Mhm. remember that we have a God who is gracious, who will help us, who is more than willing to do that for us because he loves us. So continue to Mhm. trust in our faithful God. Mhm. Okay, Ma'am Joyce, can you close us in prayer? And of course, pray for our listeners who are into marriage conflicts. Mm-mm, mm-mm. Pray tayo. Our Lord, our God, nagpapasalamat kami sa iyo because it is really you who have first loved us that we know how to love other people. Mm. I pray, Lord, sa lahat ng married couples, may you help them, Lord, to strengthen their relationship. May you help them to guard their relationship at all costs. May you also help them, Lord, to nurture and grow their love for one another and with you as well. I pray, Father God, that you
you will extend forgiveness to one another. Help them, O Lord God, to understand and look at the perspective of the other person, and help them, O Lord, to be able to sacrifice themselves for the greater good of the other person. More importantly, Lord, may they grow in you. May they be rooted in your word. May they be able to love one another through your love. And I pray, Father God, for Far East Broadcasting Corporation, for allowing us to air our programs, Lord, to help couples. May you bless this ministry for your glory. May you bless all married couple to stay committed. And may you bless all people who are entering marriage to be able to understand what marriage is all about. We commit all these things unto you. We give you praise and thanks for hearing our prayers. For those who are sick, Lord, may you also heal them. For those who are in need financially, may you provide for them. May you help them through. This we pray in the mighty name of Jesus Christ, and all God's children say, Amen. Amen. Maraming salamat sa lahat po na nakikinig sa atin at yung nagtitiwala sa programa ng Heartline every night from Monday through Friday, 9:30 to 11. Of course, Thursday evening po, ayan po, in partnership with Back to the Bible. Yung kaninang numbers na pwede niyong tawagan just in case you have counseling schedules na kailangan nyo, you just call 8242-1265. 8242-1265 or 83721775. Salamat din kay Kaela Reco Hermoso Escalante na tumutulong sa atin para ayusin ang ating program, isingit yung ating music, and of course, salamat sa lahat ng nag-a-assist sa atin sa studio. At syempre, maraming salamat, Ma'am Joyce. Thank you so much. Thank you din, Ate Merlin, for this partnership. Thank you din sa lahat ng listeners natin. Good night, everyone. Good night po ang lahat. Ako po yung kaibigan, Ate Merlin Guillermo. God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.